simula lang naman ang lahat nang lumipat kami sa lumang bahay kung saan may aparador na hindi dapat pinubuksan tuwing gabi. Ako si Elian, isang tahimik, pribadong estudyante sa kolehiyo. Hindi ako pala kaibigan. Mas pinipili kong mag-isa sa loob ng aking silid. Tahimik ang buhay ko noon hanggang sa lumipat kami sa lumang bahay ng tiyahin ko sa probinsya. Simpleng kwarto lang ang inukupa ko. May kama, luma at naninilaw na aparador at bintanang may kupas na ang kurtina. Ngunit simula nang tumira ako roon, kakaiba na ang nangyayari. Tuwing umaga, kahit gaano ko palinisin o ayusin ang kwarto sa gabi, laging basang-basa ang sahig. Minsan pati kumot at unan, at kurtina tila binuhusan ng malamig na tubig dagat. Walang ulan, walang ingay o tagas sa bubungan. Inisip ko ay pawis lang ng silid pero hindi. Tubig ito na maalat mula sa dagat, malamig at may kakaibang amoy. Kaya nagsimula akong magbantay. Tuwing 2:00 ng madaling araw, tuyo pa ang kwarto. Pero pagsapit ng 4:00, basa na ito, tahimik na parang walang nangyari. Isang madaling araw nagkunwari akong tulog. Doon ko siya unang nakita. Isang babae, nakalugay ang buhok, nakasuot ng sirang puting duster at parang binabad sa dagat. Gumagapang siya mula sa ilalim ng kama. Sa hangin narinig ko ang mahina niyang bulong. Isauli mo ang akin. Pagtingin ko sa sahig, hindi na ito semento. Para na itong dagat, madilim at may aninong gumagalaw sa ilalim. Napasigaw ako. Kinaumagahan, tuyong-tuyo ang kwarto. Wala ni bakas ng babae. Akala ko'y panaginip lang. Pero gabi-gabi siyang bumabalik. Mula sa dilim, dala ang tubig ng ibang mundo. Minsan sinubukan kong protektahan ang sarili ko gamit ang asin na ibinudbod sa paligid ng kama, payo ng isang matandang kapitbahay. Pero isang gabi may narinig akong patak ng tubig bago pa mag-2:00. Pagtingin ko sa kisame, may basang marka ng kamay banda sa aparador. Nang buksan ko ito, malamig na singaw ang bumungad. Amoy dagat na nabubulok. Sa likod ng aparador, may siwang na naglalaman ng lumang litrato. Batang babae na nakaputing duster, katabi ng isang matandang mangingisda. Sa likod nakasulat, huling larawang kuha kay Salome bago siya nawala sa dagat. Huwag bubuksan ang aparador tuwing gabi. Salome, yun ang pangalan niya. At simula noon, naging mas mabigat ang presensya niya. Isang gabi napansin kong wala na akong refleksyon sa salamin. Habang nakatitig ako, unti-unting lumilitaw si Salome sa likod ng salamin. Basang-basa, nakalugay. At wala ng mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Ngunit ramdam ko ang titig niya. Sobrang lamig, sobrang galit. Mula sa sahig umagos ang bula ang tubig dagat. Ang dingding, nagmarka ng mga kamay na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ang kwarto ko parang pinapalitan ng isang nilubog na bangungot. Paglingon ko sa kama, naroon si Salome. Nakaupo at tahimik. Wala pa rin siyang mukha. At ang bulong niya, isauli mo ang aking mukha. Nang tingnan ko muli ang litrato,
Unti-unting nagbabago ang mukha sa larawan. Hindi na siya bata at ang nawawala niyang mukha unti-unting lumilipat sa akin. Nagkakagulo na sa labas. Sinisipa ng mga magulang ko ang pinto, pero hindi sila makapasok. Nilalamon na ako ng tubig at malamig na tingin ni Salome. Nung ako'y lumubog, walang pumansin. Ngayon ikaw ang titira sa ilalim. Bumuka ang sahig. May puwang sa pagitan ng mundo't kailaliman. At bago ako tuluyang mawala, narinig ko ang tinig ni Mama. Bakit basang-basa ang silid niya? Pero wala siya. Ilang araw akong hinanap. Walang bakas. Pinabasag nila ang salamin. Pinasunog ang aparador. Pero tuwing 4:00 ng umaga may mga basang yapak pa rin. Galing sa kama, papunta sa pinto. Isang madaling araw habang naglilinis si Mama, may nakita siyang bagong litrato. Nakaipit sa ilalim ng basang panyo mula sa lumang aparador. Kuha ito mula sa loob ng silid. At sa gitna ng litrato ay ako. Nakaupo sa kama nakangiti at sa likod ko. Ngayon ay may refleksyon na. Habang ako nakaupo kasama ng iba. Tahimik at wala ng mukha. Isa ng bahagi ng kanyang kwento. Gusto mo bang malaman kung paano ito naisalaysay ni Elian?